Kanina, nandoon tayo sa Senado. Umaga si Sir Jay Guevara, parang kagabi pa nandoon ka na eh, di ba? Oo, matindi. Kwento mo kung ano mga nakita mo doon bago natin pag-usapan yung mga ganap ngayong araw. Ayun, yung unang-una doon yung mga bayarang mga supporters, mga loyalista na mga nirecruit doon sa tabi-tabi. Nag-away-away. Dahil hindi nagka-pantay-pantay ang bayaran. Yun lang. Makita niyo yung kaninang suntukan, yung ibang mga nakaputi, yun eh. Yung umaga pa yun, balis part 2. Yung madaling araw meron, yung part 2, kaninang umaga. So hindi nagka-ano yun ng bayaran. May pinusasan kanina na matanda eh. Nakita mo yun? Yun, yung pinusasan na yun, binato sila ng mga loyalista. Hindi siya ng bato pero siya yung dinampot. Kasi sila nag-aaway. Oh, yung mga loyalista sila. Pero madaming madaming mga nagpuntang mga supporter, Jay. Oh, Ng Duterte supporter. Sobra. Tsaka yung sumusupporta sa liderato ni Oo. Alan Peter Cayetano. Nung dumami nga yung doon supporters ng mga Duterte, nawala yung mga nakasuot ng red. Natakot ata kasi sobrang biglang dumami. At dahil sa pagdami ng tao doon, ng supporters ng mga Duterte, nawala ang signal. Kaya hindi na kami makapag-live. Hindi na namin Pero ma-live. daming pulis daming pulis. Kasi Oo, nandun din sobra. ako mga ilang oras nandun din ako. Daming pulis, Maya't maya yung hakot ng mga kapulisan, open na naman yung mga drug lord sa Pilipinas dahil lahat ng pulis sa Pilipinas ay nandoon sa harap ng Senado. Kawawa rin silang init, nakabilad sila Oo, ron. sobra. Oo, alam mo na, Siguro magandang itanong natin kay attorney, yung mga saralista, kung ano ba ang sakop ng freedom of speech. Kasi ito, Yun ang kaso niya eh. nakasuhan din ito ng freedom of speech eh. Ano bang, hanggang saan ba pwede ang mga rally-rally na ganyan pagdating sa freedom of speech? At saka yung, siyempre, nandiyan na rin yung sedition, saka inciting to sedition. Pakipaliwanag, attorney. Ang freedom of speech po ay nasa ating konstitusyon. Libre po tayong i-criticize ang government sa kahit na saang venue, lalo na po kapag Freedom Park. Yung mga rallyista dyan po sa tapat ng Senate, merong permit yan mula dyan sa Pasay. Kahit ano po pwede nyong sabihin, basta wag lang krimen. Ang mga krimen po ay kapag nag-i-incite ka ng sedition, nag-i-incite ka ng rebellion o kaya cyber libel. Pero abogado po ako, alam ko po yung sinasabi ko, tinutokso ko ang gobyerno para lumabas ang kanilang totoong kulay. Pero yung sinasabi po na inciting to rebellion, yun ay kapag nananawagan ka na mag-take up ng arms at palitan ng gobyerno, ang tawag dun, rebellion, hindi revolution. Kapag sedition naman, sinasabi, patayin mo, saktan mo yung mga opisyal ng gobyerno o kaya hindi mo sundin yung batas. Pero ang ginagawa lang naman natin ay sinasabi lang naman natin ang damdamin. At tinatanong natin ang taong bayan, gusto nyo na bang patayin ng korupsyon? Kung sumagot sila ng oo, freedom of speech nila yun. Pero yun po ay kanilang speech at meron po silang kalayaan na magsalita ng kanilang damdamin hanggat hindi sila nag-i-incite, hindi nag-uudyok ng publiko na magrebelde through arms o kaya naman ay hindi sundin ang mga batas sa ating bansa. Attorney, kung yung mga tulad ng bobo, tanga, murahin ang isang public official, yan po ba ay nasa Yung ilalim pa rin ng mag-resign freedom ka of na, pag speech? ganun. O mag-resign ka na. Ay nasa ilalim ng freedom of speech po yan. Kaya kapag ako rin naman po ay criticize din eh. Tayong lahat po criticize. Pero wala pong problema doon. Yun po ay mahalaga para libre ang palitan ng impormasyon sa pagitan ng mga opisyales ng gobyerno at publiko para mapahiya yung mga gumagawa ng masama. Kapag hindi mo sila ipapahiya, hindi po magbabago ang mga yan. Tingnan po natin ngayon. Dahil po kayo ay nagsalita, ako ay nagsalita, ang publiko ay libreng magsalita, kahit pa paano, hawak natin ang majority doon sa Senate. Kaso nga lang, kahit gumagawa sila ng kalokohan, ito pa rin, yung freedom of speech pa rin, ang patuloy na lumalaban para hindi nila may pagpatuloy ang kanilang kalokohan. Kaya kanina, kasama sa freedom of speech, yung pag-video, yung pag-enter nila doon sa Senate. Kapag hindi na video iyon, dinaharang na ni John Vic at ang kanyang mga school bukol na katropa. Hindi naman niya hinaharang eh. Niyayakap lang niya. Wow! Nagkataon lang, mag-isa siya, gusto niya lumabas, marami sila, gusto niya tumabi yung marami at dadaan siya. Parang ganun eh. Oo, pero Pogi din kasi yan to si Robin. Attorney, Sayang. Iyakap ata eh. No? Attorney Dueto, si Director Matibag is attorney din. Opo. Hindi kaya sa ICC to nag-aral ng pagka-lawyer?
Pareho po kami ng school. Ateneo Law School din po yan. Ba't parang iba kayo ng iba kayo ng alam Teacher sa nyo, iba batas? teacher nyo. Sa mundo po natin, merong demonyo at merong banal. Kayo na lang po ang humusga kung sino ang demonyo sa aming dalawa. Hindi naman ikaw, siyempre guest ka namin eh. Pag guest namin si Matibag yung anghel. Pikon yan eh. Oo. Pikon yan. Oh, ibang klase ah. Torny, pag tinawag na magrevolusyon tayo, inciting ba yun? Ay, hindi po kasi meron pong peaceful revolution. Yung EDSA 1, peaceful revolution po yun. Kahit sabihin nilang extra-constitutional yun, peaceful revolution pa rin. Kaya kapag nawagan ka sa taong bayan, revolution means widespread na pag-change ng government policies or government itself. Meron nga tinatawag na green revolution pag-change ng policy pagdating sa environment. So revolution is a wide term. Hindi po illegal kasi baka pwedeng tumutukoy ka ng peaceful revolution. Yes. Merong isang aspeto ng revolution na illegal. Pero rebellion yun. Specific type of revolution. Yung rebellion requires taking up arms to overthrow the government. Hindi po naman natin pinananawagan na magkaroon tayo ng rebellion. Pero kung gusto ng taong bayan na gusto mag-rebellion, kayo na bahala doon at kayo na lang ang makulong. Kung sabihin, attorney, patayin ng korupsyon pwede. Huwag lang patayin yung korap. O, kahit kasabihin mong patayin yung corrupt, meron din namang corrupt na hindi government official Correct. Kapag tayo po ay nagsasalita, merong plausible deniability na tinatawag. Ibig sabihin, hindi ka sure kung anong intention niya. Therefore, hindi siya papasok doon sa requirement ng prosecution na reasonable certainty of conviction. At hindi rin siya papasok doon sa criminal case doon sa korte na proof beyond reasonable doubt. Therefore, baka nagsasabi ka ng legal na pag-uudyok sa taong bayan. Therefore, hindi ka pwedeng kasuhan dapat at hindi ka dapat pwedeng i-convict sa illegal na speech. Pero pag guilty ka po at takot ka, kung ano na lamang ang nai-imagine mo at limitado ka na lamang doon sa bagay na kinakatakutan mo. Kaya akala nila illegal yung ating ginagawa. Pero mahalaga po yun na nagtitis tayo sa kanila para mailabas ang kanilang totoong kulay. Kasi yun po ang tanging paraan para mapagalaw sila, gumawa sila ng mga hakbang na hindi tayo i-repress o magbago ng pulisiya o magbago na lang sila ng pulisiya sa ating gobyerno. Marami pong mga magagandang mga civilizations sa mundo na malusog ang kanilang freedom of speech. Pero hindi nila rini-repress yung mga nagsasalita. Bagkus, gumagawa sila ng positibong hakbang para sa pagbabago. Attorney, ang pag-engganyo ba sa kababayan natin ng civil disobedience sa isang form of sedition? Inciting to sedition yun, kapag nag-engganyo ka. Pero kapag civil disobedience mismo ang ginagawa mo, sedition na yun. Kasi alimbawa, sinasabi mo na huwag kayong magbayad ng tax. Kapag merong pinapatupad ng batas, huwag niyong sundin yung pagpapatupad So, ng ibig batas. sabihin niyan ay sedition na at saka inciting to sedition. Opo. What about the Benda Law? When you say Benda Law, di ba dapat yan nga ang inuusig dahil babaliin mo ang batas? O yun po dapat ang inuusig yung ginawa ni John Wick kanina, yung pagharang ng tao para hindi sila pumasok sa isang lugar na meron naman silang karapatan na pumasok. Pwede ngang coercion yun nagtataka ako dito sa administrasyon, although hindi ako nagtataka. Kapag kakampi nila, hindi nila kinakasuhan. Pero kapag kalaban nila, pagdating sa polisiya, kinakasuhan nila. Doon sila magaling. Nilagay na ata siyang sergeant at arms. Hindi, yun nung baka nilagay ni Win. Dapat Pero ewan ko siguro nagkamali lang tayo ng dinig. Hindi Benda Law. sometimes you need to bend the law in order for you to please the people. Pwede ba yun? Kailangan mo, ipiplease mo yung people, pero ibibend mo yung law. Kung yung people na tinutukoy nila ay sarili lamang nila, yun, they're pleasing themselves kasi sila lang ang magnanakaw. Pero sino ba ang taong bayan? Ang publiko po. At ang publiko nananawagan na patayin na ang korupsyon at huwag ninyong usigin si VP Sara. Total, attorney, na pag-usapan na rin si The Benda Law. Ano ang mas sumusunod sa batas? Yung hearing ni Cayetano o yung magiging hearing ni Tulfo? O yung hearing ni Cayetano, of course. Kasi makikita po natin, para i-testing ninyo yan, legal ba yung ginawa nila kahapon na pag-convene at pinalitan nila yung chairmanship ng Blue Ribbon. Nag-convene sila kahapon, 12 lamang. Pero ang requirement ng Constitution, 13. Sabi nila 12 lamang kasi pasok siya sa 22. Yung dalawa doon, sabi nila hindi po siya effective member kasi nga naaresto si Jinggoy at saka nagtatago daw si Bato. Hindi po yun applicable kasi ang jurisprudence lang na meron natin is dun sa Cuenco. Ang sabi dun, saka mo lang babawasan yung 24 kapag labas siya ng jurisdiction ng Pilipinas.
Kasi nga, doon sa ating konstitusyon, kapag wala kayong quorum, hindi kayo makagawa ng business, hindi sila makapag-operate, pwede kayong mag-issue ng warrant to compel yung member ng Senate na mag-attend at mag-do business kayo. Since nasa ibang bansa yung isang member, hindi mo siya makakompel, therefore babawasan mo yung number to determine quorum. Pero nasa labas ba ng Pilipinas si Bato? Hindi naman na-establish yun. Outside ba ng compulsive power ng Senate si Jinggoy na nasa loob ng detention ngayon? Hindi po. Kasi po kapag ordinaryo kang akusado, halimbawa marami kang case, marami kang warrant, nahuli ka base sa warrant ng isang korte, tapos yung isang korte nag-issue ng warrant, pwedeng makipag-coordinate yun o may pumunta muna yung naaresto mo na tao dito sa venue ko kasi meron kaming pagdinig dito. Ganon din po yung Senate. Kasi yung compulsive power ng Senate, parang compulsive power yan ng court. Pwede mong hilingin yung pagpunta ng isang tao na mag-attend ng kanyang responsibilidad na mag-appear sa iyong venue. Magko-coordinate lang yan dun sa korte na naka-aresto. Besides, hindi pa naman convicted itong si Jinggoy Estrada at napatawan ng parusa na disqualification to hold office. Kapag hindi pa siya disqualified, qualified po ba siya? Qualified po. Therefore, pwede siya na pumunta doon sa session ng mga members ng Senate through a warrant. Sinabi na rin po ng Supreme Court iyan, kapag nandoon ka, kapag naaresto ka, at hindi ka pa na-convict, hindi ka pa disqualified, member ka pa rin ng Senate at pwede kang i-compel na mag-appear sa harap ng Senate. Attorney, ito kasing argument ng Cayetano Group, yung Article 6 at saka Section 16 ng Constitution, yung 1 and 2 of all its members. Tapos, ang ina-argue naman ng kabila ay yung Avellino versus Cuenco, na sinasabi nga nila na dahil yung dalawa ay wala, parang gano'n na rin daw yung sa sitwasyon ngayon, na kung saan si Bato nagtatago at yung isa nakakulong. So, therefore, they cannot vote. So, anong pinagkaiba nun, yung Avellino and Cuenco na precedents na tinatawag nila, doon sa sitwasyon natin ngayon? Fallacious yung argument na yun kasi hindi ka pwedeng mag-analogy kapag incompatible yung circumstances. Yung circumstances sa Cuenco is labas siya sa compulsive power ng Senate dahil nasa labas ng bansa. Yun yung doctrine. At anchored yun sa power ng Senate na mag-issue ng warrant to compel attendance. Yun yung specific doctrine. Ngayon, i-apply mo dun sa circumstance ni Jinggoy at ni Bato. Nasa labas ba sila ng bansa? Hindi po. Therefore, yung analogy is flawed. Yung position na yun ay fallacious. So, they can compel Bato and what they call si Jinggoy to come to the Senate and vote? Opo, pwede nilang i-compel actually kahit hindi si Jinggoy at si Bato, yung ibang members din ng Senate. Kasi nakalagay po sa ating konstitusyon, pwede silang mag-convene at kapag wala silang quorum, pwede silang mag-issue ng warrant para i-compel ang isang member na mag-attend para lang maka-achieve ng quorum at do business. So, even if walang quorum, they can do that? They can do that kung walang quorum. Specific sa linagay sa konstitusyon na kapag less than quorum sila, they can issue warrant just to compel attendance to achieve quorum and do business. Bakit sa tingin ninyo, attorney, hindi yun ang ginawa nila instead of declaring that there is a quorum? Eh kasi po, kailangan muna nilang mag-issue ng arrest at kailangan mo munang arestuhin yung tao. Baka mahirapan silang arestuhin at saka baka magkagulo ang ating bansa. Imagine nyo na lang po, kapag nakalusot yung kalokohan nila kahapon at hindi pumunta sila Cayetano ngayong araw na ito, edi sila na ang panalo. Buti na lamang ang tapang-tapang ni Senator Marcoleta, nila Robin at nila Cayetano kanina. At least nanindigan sila sa tama, hindi sila nag-give in sa mga kalokohan ng grupo ni Gatchalian. Yung bang taon ng konstitusyon, di ba, remember yung 1949 yung Avellino versus Cuenco, tapos ang sinusunod pa noon is 1935 Constitution. Meron bang epekto yon sa, dahil ngayon ay 1987 Constitution na? Wala akong nakikita na effect. So same lang yon. Same lang yun. So, attorney, yung kalokohan na sinasabi, yung ginawa nila kahapon, ano kayang pwedeng, may ethics ba yan? May ethics ba sila dyan sa ginawa nila? Pwede silang magsampa ng korte para sa Supreme Court para mag-decide yung Supreme Court kung sino talaga yung totoong leadership ng Senate. Pero sabi ni Senator Alan Peter Cayetano kanina, yun precisely yung gustong gawin ni Gatchalian Black na gawin ni Cayetano Black para ma-delay at in the meantime sila yung mag-occupy ng seat. So kailangan nilang maging pragmatic. Kailangan nilang manindigan
sa tama at kung ano talaga yung dapat na mangyari. Halimbawa, kapag may usurper ka, sabi niyang example kanina, kapag presidente si BBM ngayon at kahit na sinong tao sasabihin niya, ako ang presidente ng Pilipinas. Alam naman, paupuin mo yung nagsabi na usurper, alis ka muna dyan, punta ka muna sa Supreme Court. In the meantime, siya yung nagdi-dispense ng responsibility ng Executive Department. Hindi po. Kung talagang usurper yung tao na yon at ikaw ay wala kang ginawang masama, manindigan ka sa posisyon mo, huwag mong ibigay. At yun po yung ginawa nila kanina. Valid po yung ginawa nilang hearing kanina. So anong basis ng Gatchalian Black? Bakit pinipilit nila yung 22, 24? Nagbe-base sila sa kasinungalingan at maling premise. Ang premise lang niyan is since hindi daw achievable ng coercive power ng Senate si Bato at si Jinggoy, therefore quorum daw ang membership, effective membership ng Senate ay 22. So ang question lang na kailangan nating sagutin ngayon is abot ba ng coercive power ng warrant si Bato at si Jinggoy? Si Jinggoy, oo. Si Bato, serban mo na ba ng warrant sa kanyang bahay? Nahanap mo na ba yung buong Pilipinas? Sinasabi mo lang na nagtatago, pero hindi mo pa naman siya hinahanap. Wala pa namang ebidensya na nagsasabi na nasa labas siya ng Pilipinas. Therefore, hindi mo pwedeng summarily na i-deprive ang ating mga constituents ng kanilang representation through Bato and through Jinggoy. Alam mo, attorney, actually, may butas nga doon sa ginawa nila eh. Nung nag-roll call sila, tinawag nila si Bato at tinawag nila si Jinggoy. So doon pa lang, they're acknowledging that they're 24, not 22. Tama po ba yung ganong klaseng opinion? Pwede po siguro, tinawag lang din po siguro nila. Pero, hindi ko po alam. Pero mag-stick lang tayo sa katotohanan na tama ba yung basehan nila. Hindi po tama yung basehan nila. Sa situation po ngayon dyan sa Senado, do you think may ma-accomplish sila na para kapakipakinabang sa mga Pilipino? Halimbawa, paggawa ng batas kasi nagkukontrahan sila eh. So, do you think makakapagpasa sila ng batas o makakapaggawa sila ng batas? Yeah. Ang kapakipakinabang po sa Pilipino ay ang paglabas ng katotohanan at ang ating pag-alaw sa kanila na mamili ng kanilang leader sa 2028. Yung paggawa ni Senator Alan Pinar Cayetano kanina at Senator Marcoleta na ilabas ang katotohanan patungkol sa flood control scandal para sa interes ba yun ng Pilipinas? Opo! Para protektahan ang demokrasya ng Pilipino, para malaya silang pumili ng kanilang presidente sa 2028. Interes ba yun ng mamamayang Pilipino? Opo! Kaya tama po ang kanilang ginagawa. Norly, maaaring pa makasuhan sila Gatchalian kasi mali yung ginagawa nila eh. Makakasuhan na sila. Pwede po siguro silang kasuhan, usurping. Pwede magpa-decide sila sa Supreme Court, pero ayoko talaga ng kaso eh. So halimbawa, attorney, katulad niya si Senator Erwin Tulfo, ipapatawag niya 18 Brave Marine. Kung sakali pong hindi dumalo yun, ano pong kakaharapin ng 18 Marine? Sila ba ay makakasuhan? O ano po? Sa inquiries in aid of legislation, meron ring compulsive power yung Senate or its committee na mag-compel ng attendance. Ang question is, valid ba yung blue ribbon ni Erwin Tulfo? So yan ay legal question. Kapag ambiguous ang isang bagay, kung equivocal yung legal position patungkol sa isang bagay, hindi malinaw kung magkakakaso sila o hindi. Pero in any case, pag hindi ka nag-attend ng hearing ng Senate in the process of in aiding legislation, walang kaso po yun. Ang solusyon lang nila is to compel attendance, to issue warrant para pumunta ka dito sa aming lugar para tulungan nyo kami sa aming hearing. Kapag hindi ka nag-attend, wala pang kulong yun. Ngayon po, nasa sa mga 18 Marines na yun kung susundin nila yung warrant galing sa isang pekeng committee. Kung halimbawa po na valid yung Blue Ribbon Committee ni Erwin at umatin po doon si Romualdez, tapos ipinatawag naman ng Blue Ribbon Committee ni Pia Cayetano si Romualdez at hindi pumunta, ano po magiging senaryo nun? Wala pong problema kasi lumalabas po ngayon na naninindigan si Erwin at naninindigan si Senator Marcoleta na meron silang committee. Pero tandaan po ninyo, ang tanging action lamang na may consequence na nangyayari sa Senate ay kapag bumabalik sila sa plenary at gagawan nila ng batas. Karamihan naman ng in aid of legislation, puro expose lang naman yan at walang batas. But in any case, plenary, magkakaroon ng komite, and then kung ano man ang nangyari sa komite, babalik sila with a report, and then
i-adapt ng plenary yung position doon sa report o kaya gagawa sila ng batas based on that report. But in any case, ang real consequence lang yan sa buhay ng taong bayan is kapag nagpasa sila ng batas, hindi required yung mga inquiries na yan, hindi required yung mga committee hearings na yan. Ang practical purpose lang ng mga committee hearings na yan ay para makapag-participate ang publiko sa pag-gather ng information at matulungan silang mag-decide at matulungan ng ating mga members ng Senate na mag-decide at gumawa ng polisiya. So, for that purpose only, in fact, kapag parallel silang gumawa ng kanilang hearing, wala silang ibang pinagsisilbihan kundi ang taong bayan. Kasi ang taong bayan ang nakikinabang dahil nabibigyan sila ng impormasyon at naiimpluwensya nila ang kanilang mga representatives, members of the Senate na gumawa ng totoong mga batas para sa kanilang interes. At any rate, kahit anong paman ang result ni Erwin Tulfo Blue Ribbon Committee, anong paman ang result at nangyari doon kay Marcoleta Blue Ribbon Committee, at the end of the day, kung ano ang inadapt ng Senate operating as a valid body at nagpasa ng batas, yun po ang ia-adapt para maging batas dito sa ating bayan. Yung pagpigil po ba ni Secretary John Vic Remulla sa senador nang pumasok, ay meron po bang krimen yon? Papasok po ba yung sa unjust vexation o coercion? Coercion po, isa pong klase ng coercion is kapag pinipigilan mo ang isang tao na pumasok sa isang lugar kung saan meron siyang karapatan na pumasok. O kaya pigilan mo yung isang tao na gumalaw. Libre naman siyang gumalaw sa bagay na gusto niyang gawin. Yun po ay coercion dahil fundamental po sa karapatan ng bawat Pilipino is right to liberty. Kasama po yan yung kalayaan natin ng gumalaw na libre unless ito ay illegal. Siyempre, ayaw umamin ni John Vic kanina na pinipigilan sila na sa kanilang pagpasok. Ayaw niya kasing kasuhan din siya Kaya sinabi niya, nagpapalusot lamang siya na sumalubong daw siya. Pero sa kanila. inyong opinion, ano sa tingin niyo yung pinapakita sa taong bayan ng pagharang ni John Vic doon sa Senado? Ayaw po nilang matuloy yung Blue Ribbon Committee hearing kanina. Kasi po, akala nila na nasa kanila na ang beat. Akala nila na valid yung kinonstitute nila na quorum kahapon at valid yung bagong Blue Ribbon nila na peke. Kaya kunwari, haharangan nila. In any case, kahit valid yung quorum kahapon, kahit valid yung Erwin Tulfo na fake na Blue Ribbon Committee, kapag gustong pumasok ang kahit na sinong member ng Senate sa kanilang opisina at may dalang mga bisita, may karapatan ka bang harangan? Wala po. So, sino pwedeng kumaso sa kanya? Ang taong bayan, kaso nga lang, ombudsman, tatay niya ba yun o kapatid? Kuya. Alright. Sa ombudsman ng kaso nun? Public official po siya, pwedeng ombudsman. Tony, naalala ko lang, kasi nagtataka lang ako, nung panahon ni PRRD, nagkagulo sa Kongreso, di ba? Alan Cayetano, then Lord Alan Velasco. May hand ba, although equal branch of government, may hand ba ang Pangulo? O pwede pa niyang masolusyonan yan? Or sabihin na, itigil niyo yan, ayusin natin to. Paano ba? Wala may power po. ba siya? Nasa konstitusyon po natin yung absolute separation ng executive at saka legislature. Bahala po ang legislature sa gusto nilang gawin. Kahit nga sabi ng Pangulo, gawin ninyo to. Pero kapag hindi nag-act yung Senate for that purpose, wala pong magagawa ang President. Ngayon, dugtungan ko yun. Dugtungan ko rin yung sinabi ni Jay kanina. Hati tayo sa gitna ngayon Dalawa yung grupo. Dalawa yung lumalabas na grupo sa Senado, no? Yung isa, sabi ito yung tama. Yung isa naman, ayaw din pumayag. So, paano natin malalaman sinong tama sa mga to? Pwede bang ang Supreme Court manghimasok? Or sa bawat isang grupo na to, kailangan nilang magsampa ng kaso sa Supreme Court para malaman kung sino ang tama sa dalawang grupo na to? Sa ating konstitusyon po, ang pag-decide ng mga ganitong legal question ay ang ating Supreme Court. Pero hindi sila pwedeng mag-decide until merong ipasa na kaso sa kanila. Pero yun nga ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kapag nagpasa tayo ng kaso, ang mangyayari, patatagalin lang nila at in the meantime sila yung uupo. Manindigan na lang tayo sa ating posisyon at pabayaan mo yung supporter kung may enforce nila yung kanilang usurped powers. Attorney, yung halimbawa, etong si Erwin Tulfo pinakontempt ang 18 Brave Marine. Tapos magkakaroon ulit ng hearing sa panig naman ni Pia Cayetano. At tatanggalin niya yung contempt ng hearing ni Tulfo. Pwede kaya mangyari ho yun? Okay, yun po ang nangyayari ngayon. Pareho sila na may sariling paninindigan at contradictory lahat ng mga issuances nila.
Ngayon po, nasa taong bayan na magde-decide, in the meantime, kung kanino siya susunod. Yun nga po ang panawagan sa ating Supreme Court na bilisan ninyong mag-decide every time na may controversy na ito. But in any case, kapag ganito po na malabo ang sitwasyon at meron ka namang colored or apparent belief na legal ang iyong ginagawa, may hirapan silang i-prosecute ka na nag-commit ka ng crime. So tuloy-tuloy itong kaguluhan na to, attorney, kasi walang gusto mag-giveaway eh. Kumbaga, maggagantihan lang sila na maggagantihan. Kung anong ginawa ng iba, nag-walk out yung sa minority before, di ba? Nag-walk out. And then, inindihan naman ditong current majority. So, parang ganun lagi mangyayari. Dapat lang talagang magkatuloy ang kaguluhan. Dahil ang ating mundo ay parating laban yan ng kasamahan at kabutihan. At yung kabutihan, hindi pwedeng mag-giveaway sa kasamaan. Hanggat sila ay nagpupumilit na sila ang masunod, dapat lumaban po tayo sa kanila kung kinakailangan na magkagulo. In that sense, sa pamamagitan ng ating paglaban, yun po ay obligasyon natin at dapat natin gawin yun. Totoo ba, attorney, na yung ginawang taktika nila Win Gatchalian na pag sarili nilang proklamasyon na bilang Senate President ay binaon na yan sa konstitusyon? Hindi po. Kasi po kapag gumagawa ka ng isang bagay, dapat sang-ayon po sa batas. Sang-ayon sa konstitusyon. Yung standards ng konstitusyon malinaw. Yung standards ng jurisprudence malinaw. Sundin mo lang yun. At kapag hindi mo sinunod yun, edi wala kang legitimacy. Pero ito yung sinasabi nila, reklamo kayo ng reklamo, hindi naman pinalitan si Alan Peter Cayetano dahil doon papasok yung 13. Kailangan 13 para mapalitan si Alan Peter Cayetano. Pero sinasabi ni Lacson na hindi na siya ang Senate President. Sinasabi din ng ibang mga kasamahan niya na siya pa rin ang Senate President kasi si Gatchalian parang acting Senate President lang. Bakit may acting Senate President kung hindi naman pinalitan yung Senate President? Hapon po, hindi nila pinalitan yung Senate President. Pinalitan po nila yung Senate President pro tempore at saka yung chairmanship ng mga komite. Ano ba yung mga applicable provision ng konstitusyon? Ang sinasabi lamang ng konstitusyon ay yung Senate President dapat iboto ng absolute majority. Yun lang yung officer na sinabi. Pero other officers pwedeng i-determine ng rules. Ang rules is ordinary business ng Senate. At kapag magkakandak ka ng ordinary business, through quorum and majority ng quorum na iyon. At yung mga officers na iyon ay pro tempore at yung mga chairmanship and membership ng mga komite. Kaya kahapon, hindi nila napalitan kasi wala silang absolute majority to change yung Senate President. Yung sinasabi ni Senator Ping Lacson na napalitan pati yung Senate President, hindi po yun. At yung sinasabi nila na in declaring vacant, naging vacant din yung Senate President position, mali po iyon. Pwede silang mag-declare ng vacancy para sa mga posisyon by which rules pwede silang mag-appoint ng mga occupants ng mga position na yon. So ayon sa konstitusyon, pwede silang mag-appoint ng pro tempore at chairmanship ng mga komite. So pwede nilang i-declare na vacant yon kasi nasa kanila yung power na mag-appoint ng mga occupants nun. Pero kapag quorum lang at saka majority ka, assuming valid yung ginawa nila kahapon, may power ba silang i-declare vacant yung Senate President? Hindi po. Dahil nakalagay sa konstitusyon, ang Senate President shall be elected by absolute majority. Therefore, ang pwede lamang magtanggal sa isang absolute majority requirement doon sa konstitusyon ay absolute majority rin dapat. Kaya lang, attorney, di ba nakalagay din sa Senate Rules 1 and 2 na ang boboto sa Senate President, pro tempore at saka Sergeant at Arms and Secretary, nakalagay doon sa rules na majority of all is member. So, hindi rin pwede dapat si pro tempore at saka yung Secretary at saka yung Sergeant at Arms. Ang nakalagay po sa rules, sa pagkakaalam ko po, ay majority ng quorum. Kapag basta hindi Senate President, yung official, majority leader or minority leader, dapat quorum and then majority ng quorum. So pwede mong asikasuhin yun, kahit ano, pwede mong pagtambli-tamblingin yung mga tao na yun. Pero yung Senate President, hindi mo pwedeng galawin. Kasi po, konstitusyon ang nagsaad na siya lamang ay pwede mong galawin through absolute majority. Yung pag-appoint po at pagtanggal ng pro tempore at membership and chairmanship ng mga komite ay saklaw po yan ng rule-making power ng Senate. And lahat ng changes na gagawin mo sa rules ay pwedeng quorum and majority ng quorum. Pero ang question lang kasi kahapon, wala silang quorum in the first place. Kaya lahat ng ginawa nila ay invalid po. So, yung, kasi ngayon, ang sinasabi kanina, parang sinabi mo na pwede nilang baguhin yung mga chairmanship, yung mga positions. So, kung legal yung kanilang ginawa kahapon,
So illegal yung ano kanina, yung Blue Ribbon Committee. Parang gano'n, nasa kanila. Oo, pero sa'yo, sa sinasabi mo, dahil illegal yung nangyari kahapon, so legal yung kaninang hearing ng Blue Ribbon. Precisely, Boss Dada. Ang galing mo talaga. Yung ano, attorney, yung halimbawa, kasi ang mangyayari dito, etong si Romualdez, gagawin niyang ano to palabas tong blue, etong hearing ni Erwin Tulfo. So dito siya para magpapaliwanag ng side niya. At ipapatawag daw di umano, sabi nila. So ibig sabihin, kung ito ay illegal, dahil nga sila mismo ang nagano niyan, hindi talaga natin may tuturing na valid itong mga sasabihin ni Romualdez dito sa Blue Ribbon ni Tulfo. Ako lang sa tingin ko hindi mag-a-attend. Kasi a-attend din sila SP doon si SP Cayetano. Matatanong to. Pag natanong to ni SP Cayetano at saka ni Marcoleta, bubula ang bibig nitong si Tambi. Sinasabi ko po kanina, every time na may hearing sa mga komite, ang tanging purpose lamang niyan ay mag-participate yung taong bayan sa pag-iisip ng mga members ng Senate sa paggawa ng batas. Kaya kapag nailabas nila yung katotohanan at nag-participate si Romualdez doon kay Erwin Tulfo Committee, at meron rin silang ginawa sa kabila, wala pong problema yon. Ang nakikinabang doon, taong bayan. Kasi at the end of the day, para validly makagawa sila ng batas for legislation, ay dapat nasa plenary pa rin. Yung report nga, yung pag-adapt at hindi pag-adapt ng report, wala ring consequence yan kasi walang consequence yan sa taong bayan kasi hindi naman batas yung adoption ng report. Ang batas po ay kapag meron na silang ginawang legislation. Basta po meron silang ginagawang aktibidad doon sa loob ng mga komite, sa loob ng Senate na nai-inform ang taong bayan, bahala na po tayo kung maniniwala tayo o hindi. At gamitin po natin ang impormasyon na yon para impluwensyahan natin ang ating mga representatives na gumawa ng maayos na batas. Sabi ni Senator Marcoleta, para masolusyonan na ang malawakang korupsyon sa ating bansa. Attorney, linawin lang natin yung sa rules kasi ng Senate, Section 1, the officers of the Senate shall be President, President pro tempore, Secretary, Sergeant at Arms. It says Rule 2, Section 2, the officers of the Senate shall be elected by the majority of all its members. Yun ang sinabi sa Rule 2. So, ang tanong, possible ba na quorum lang ang kailangan o talagang yung Rule 2 na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members? Ang sinite mo po ay rules, tama po? Okay po. Para po mag-set ng rules, ang kailangan mo lang ay quorum and majority of the quorum. Sinabi na po yan ng Supreme Court sa Santiago versus Santiago case. Sinabi doon, kahit hindi mo sundin yung rules mo, at gusto mong baguhin yung nandun sa rules, ang requirement lang ay quorum and majority. Ang kailangan mo lang sundin ay yung sinasabi ng konstitusyon kapag absolute majority. Pero kapag sinabi ng rules, absolute majority, pero gusto mong baguhin implicitly yung requirement na yun ng rules sa pamamagitan ng pag-change mismo ng rules, by consequence, pwede mo nang mabago po yun. Yan ang kasi, kaya ko tinanong yan kasi yung ina-argue nila that there is a quorum. That's why they can change the rules, which is yun yung sinabi ninyo. Nakaayon sa Constitution na ang quorum ay kailangan majority of all its members. Tama po ba? Doon po matetest kung valid yung kanilang argumentation. Kung yun po ang ginamit nilang argumentation na mag-prevail yung rule, pero yung rule mismo na sinite nila ay hindi nila sinunod, mas lalong ma-invalidate nila yung kanilang position. That's one way of arguing against their position. My opinion is quite another way of arguing against their position, and it's anchored on the Constitution. Yung pala, attorney, di lumabag din pala sa batas tong Malacanang. Kasi sabi nyo kanina, illegal pala itong ginawa nila Sherwin. So, pinaburan yan ng Malacanang. Huwag natin masyadong sisihin yung Malacanang. Alam niyo po kung bakit? May freedom of speech din sila Pero may consequence ba yun sang-ayon sa batas? Wala po. Dahil po, ang requirement para maging legal yung ginawa nila kahapon, tignan mo lang yung batas. Yung acknowledgement ng Executive Department kung legal yun o hindi, ay hindi requirement ng batas para ma-legitimize yun. Iilan lamang bagay sa ating mga batas ang merong consequence ang recognition ng external parties.
Usually, applicable lang yan sa international law kapag nag-declare ang isang bansa na kami na ang bagong gobyerno at kami na ang bagong state. Through international law, kapag recognize ka ng mga top nations of the world na ikaw yung totoong government ng state na yan, yun yung nagva-validate ng position mo. Pero hindi po yan applicable sa atin in which ang constitution dapat ang masusunod, hindi yung acknowledgement ng isang department. So kahit pang babastos na sa batas yung ginawa nila, freedom of speech pa rin. Okay lang po, magbastusan po tayong lahat dahil guilty naman ako sa pagbabastos. Ang mahalaga po ay libre ang flow ng information. Dahil ang taong bayan po ay may sariling isip. Lahat po ng panig ay naglalabas ng fake news at opinion at magkakakontra po iyan. At the end of the day po, kapag libre ang flow ng information, ang katotohanan ang magwawagi sa huli at ang ating demokrasya ang makikinabang po ang taong bayan. Pero once na rinepress mo yung freedom ng isang side na magsalita, doon ka po nagkamali. And usually, kapag hindi po ninyo alam, taong bayan, kung nasa tamang side kayo o hindi, ang heuristic dyan ay kapag yung side ninyo ang rinirepress, malamang kayo ang tama dahil takot yung kabilang side na malaman ng katotohanan. So kaya nga po, sabi ni BBM kahapon, wala siyang magagawa. Titingnan yung batas. Pero iba kasi yung sinasabi ni Claire Castro na pinapaboran daw ng Malacanang. So sa pagkakataon na yan, mas lalo sila na-expose na hindi nagtutugma yung sinasabi nila, ibig sabihin nagsisinungaling. Opo, ganun po talaga. O sila talaga yung may kagagawan nito or may kumpas dito sa Gatchalian Ano nga? 11+1. Yes. Attorney, ano pong ginagawa nila sa Supreme Court natin? Ano pong hinihintay nila? Case. Gusto mo magsampa ng case, sir? Ano, Pwedeng ikaw, may standing ka kasi taxpayer ka naman at concerned citizen. Magsampa ka ng kaso at sabihin Ano po kaso ko? sasabihin mo sa kanila na illegitimate yung ginawa nila kahapon. Ano, gagastos na ako. Ano na? Attorney, sabi nyo, pwedeng imbitahan ng Senate President o ng Senado yung mga senators para umaten. At pwede rin ba yung mga kongresista? Kasi 'di ba marami ding nabanggit doon, yung mga Marines, marami ding nabanggit ng mga kongresista na naabutan din sila ng maleta. Pwede rin ba silang maimbitahan tapos tanggalin na yung parliamentary courtesy na sinasabi lagi ni Lacson? Yung parliamentary courtesy po, yan lang ay suggestion. Soft law po yan na nasa jurisprudence. As a matter of good policy, respetuhin mo yung magkabilang side. Pero kapag imbitahan po yung congressman papunta sa Senate at voluntaryo siyang pumunta, wala pong problema doon. At kung gusto rin nilang ipilit, kasi mahilig tayong ilimit yung law eh. Wala naman akong nakikitang paglabag, malinaw na paglabag sa batas kapag iwaran nila yung members ng House na mag-attend doon sa Senate inquiry. Ang meron lang pong jurisprudence ay kapag part ng executive tsaka head ka ng department, kailangan mong magpaalam sa executive bago ka makapag-attend. Ang respect po ay between co-equal branches of government, between legislature, executive, and judiciary. Usually, hindi sila sasawsawan sa isa't isa. Pero pag within siguro, baka pwede nilang ipirit. But in any case, bahala na po sila kung gustong mag-attend. Si Congressman, sino yung kanina? Congressman Alvarez kanina, pumunta doon kahit walang imbitasyon. At maganda po yung ginawa ni Senator Alan Peter Cayetano kanina. Nakikita nyo po yung sinseridad ni Senator Marcoleta, Senator Cayetano kanina. Pagdating ni Congressman Alvarez, kasi binitawan siya ng salita ng 18 Marines na nabigyan daw siya ng maleta. Nung nakita niya, pumunta ka dito, magsalita ka dito. At sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, lahat kayo na nabanggit, pumunta kayo dito. Pati ikaw, Matibag, pumunta kayo dito. Magsalita kayo, bibigyan ko kayo ng panahon para ipaliwanag ang sarili ninyo. Yun po ang totoong sincero na nag-iisip ng interes ng taong bayan. Dahil pinapabayaan niya po ang taong bayan na mag-decide para sa kanilang sarili. Walang tinatago. Pero ikumpara niyo po yan sa posisyon ng grupo ni Gatchalian. Ang posisyon ng administrasyon na ito, kaso ng kaso. Pinipigilan yung pagsalita ng bawat mamamayan at bawat participant. So sino po ang nagkakamali ngayon? Kaya, attorney, ngayon nagkakaroon ng parang kaliwa, yung sabihin yung kay Cayetano, tapos kay Gatchalian. Pareho silang lalaban. Ay, ang tanong ng taong bayan, pwede bang pumasok lang basta-basta ang Supreme Court? O kailangan talagang may magdala nitong issue na to sa Supreme Court? Kailangan po may magdala sa Supreme Court dahil po ang Supreme Court hindi siya pwedeng voluntarily na mag-decide. Doctrine po yan sa jurisprudence. Dapat may mag-complain at saka siya magde-decide. Kasi narinig ko kanina sa interview ni Cayetano na parang sila, dire-diretso lang daw, hindi sila pupunta sa Supreme Court dahil sila talagang legitimate. Tapos, parang sinasabi nga nila, kung gusto nila, sila ang pumunta. Mukhang magkakaroon ata dito ng... kasi, ewan ko
Tapos ang ina-acknowledge ng Malacanang ay itong si Gatchalian. And alam naman natin, ang Malacanang, which is executive, ang may police power. Paano kaya ang sa tingin nyo magandang mangyayari dyan? Meron naman tayong Robin Padilla power eh. Hindi naman namubra si John Vic Remulla eh. Meron pa tayo Atty. Respicio. Okay. Tingnan niyo po ninyo. Halimbawa, may asawa ko. At merong nang agaw ng asawa ko. Alangan naman sabihin niya, siya muna yung katabi ng asawa ko sa kama at magreklamo muna ako sa korte bago ko ulit matabihan yung asawa ko sa kama. Hindi pwede. Umalis ka dyan. Ako ang tatabi sa asawa ko. At kung gusto mong tabihan yung asawa ko, di magsampa ka ng kaso laban sa akin at sabihin mong hindi ako yung totoong asawa. Ganon ang sinabi ni Senator Alan Peter. Attorney, no? Since nagkakaroon ng clash ang dalawang grupo ng Senado, ano mangyayari dito sa hearing ng Blue Ribbon? Hindi ba may posibilidad ba na harangin ng kabila yung resulta ng investigasyon dyan? Kaninong masusunod na Napani. resolusyon, halimbawa, Oo, kung oo. mag-issue sila ng mga resolutions. Kasi sabi din ni dagdagan ko na rin, Sige. sabi nga ni Franklin Drilon, yung validity daw, hindi daw valid kasi nga, colorum daw, at saka wala daw mga Senate staff. Sabi. Hindi daw valid, Sabi ni Senator Marcoleta, huwag kayong kumurap. Alright, yung sinong unang kukurap, siya ang matatalo. Kaya wag po tayong kukurap, mga kababayan. Nakatulog si Drilon eh. Gising nga. Ngayon po. Nagising siya. ha? Ngayon po, halimbawa, yung conflicting issuances ni Senator Gatchalian bilang acting Senate President. Nag-acting Senate President daw siya dahil hindi daw functioning yung Senate President. Hello, functioning yan sa admin side, sa pag-manage ng human resources. So nag-issue siya ng policy about sa work from home. Nag-issue din si Senator Alan Peter Cayetano. Senator Alan Peter Cayetano, siya pa rin ang Senate President. Yung pro tempore, mag-a-act lang siya as President kapag hindi nadidispense ng Senate President yung kanyang responsibility at incapable siya. Incapable ba si Senator Alan Peter Cayetano na mag-manage ng human resources? Hindi! Kaya siya ang dapat sundin. Kanina sa interview ay sa hearing, parang in-insist din ata ni Legarda na siya pa rin ang Senate pro tempore. Tama po ba? So siya pa rin ba sa inyong pananaw bilang legal Siya pa rin po dahil po yung quorum kahapon ay illegal. So lahat ng nangyari kahapon ay wala pong visa. So kung ano yung original, Senate President, sino yung pro tempore at yung original na chairmanship and membership ng mga komite, sila pa rin po. Bahala kayong mag-away-away yan. Sige, i-push nyo sa limit yung damdamin ng taong bayan. Pabayaan nyo silang maobserbahan ang lahat ng kalokohan ninyo. Sila ang magde-decide kung sino ang tama at mali. At tingnan natin kung saan mapupunta itong kalagayan ng ating bansa. Point of initial. No? Mukhang matindi nga talaga itong Itong opinion naman po ninyo tungkol sa hearing kanina. Mga nabanggit na mga tumanggap ng mali-maleta. Napanood nyo po ba at na-observe nyo yung demeanor ng mga ex-soldier o ex-security ni Zaldico? Anong masasabi nyo po? Mga macho itong mga taong ito. Kapag ang tao po, kapag siya ay nasa witness stand at kapag siya ay nagsasalita spontaneous at hindi pare-pareho yung kanyang sinasabi, pero somehow they all fit, sabi nga nila. And then every time you ask a question, parating may context na kapag pinagsama-sama mo lahat ay totoo naman at logical. Yun po ay kapanipaniwala. Wala naman silang nakitang butas. Hindi katulad kay Madriaga na ang daming butas. Close daw sila ni VP Sara. Ang daming butas. Yung painting daw siya ang gumawa. Hindi naman siya. Pero meron na bang butas na nakita doon sa 18 Marines? Yung explanation nila about kay Leila de Lima, well explained naman. Umamin sila na nagkamali lang Nagkaroon ng konting textually. Pero Hindi lahat nila binabawi, po, ah. Hindi naman nila binabawi. Kaya lang, attorney, ang sabi ni Auntie Claire, kagad siya, maglabas ng ebidensya. Would you consider yung testimony as an evidence? Ang mga pictures. Nasa rules of court po natin, ang testimonya ay isang klase ng ebidensya. Ang isang klase ng ebidensya ay documentary evidence. Ang pangatlong klase ng ebidensya ay object evidence. Ang pinakita po ng 18 Marines ay testimonial evidence. Meron din po silang documentary evidence through the photos. O yung object evidence siguro kapag merong maleta at saka pera. O yun po. So, ibig Kompleto po sabihin, sila. merong ebidensya. Meron po. So, fake news si Auntie Claire. Usual, yun naman ang kanyang nature. Trabaho na yun. Marami din kasi attorney na nagpapakalat ng mga ng mga vloggers na yung ebidensya daw ng Marines puro laway lang daw. Madami sila. Yun ang pinapakalat nila ngayon. So fake news tong mga to.
pabayaan nyo na lang po ang taong bayan na humusga. Kayo po may opinion, ako rin po ay may opinion. Ang buong Pilipinas meron pong opinion. Sa tingin ko po, hindi naman sila bobo. Overwhelming po. Kapag i-observe nyo yung pulso ng taong bayan, love nila si BP Sara. Yes. At gusto nilang lumabas yung kalokohan dito sa flood control. At naniniwala sila sa 18 Marines. Attorney, In terms of accomplishment, sa tingin mo, itong hearing na to, compared sa hearing ni Ping Lacson, alin ang may pinakamaraming na-accomplish? Sa isang araw lang na hearing, ay ang daming na-accomplish. Dahil kanilang kinonsolidate yung testimonya ni Zaldico, ni Romualdez, ni sino na naman yung Gutesa. At lahat po ay nagkakatugma. Yung ginawa ni Ping Lacson, nag-delay ilang buwan, walang ginawa. Tapos puro partial yung mga report, hindi po kompleto, ayaw ilaglag ang kanilang mga kakampi. Yung mga hearing ni Ping Lacson, naramdaman po nila na meron ng lalabas na malaki. Yung mga ibang part po na na-discover doon, valid po. Kaya ayaw nilang ilabas. Pero pa kayo, yung mga bilang susunod. abogado, wala po ba kayong nakita, nasilip, na amoy, na inconsistency kanina? Wala naman po akong naamoy, parang naligo naman po silang lahat. Pero disagree ako dun. In terms of accomplishment, maraming accomplishment si Ping Lacson. Ilan na yung napakulong niyang kalaban nila sa sa posisyon di ba? Napakulong niya na si Bong Revilla, napakulong niya na si Jinggoy Estrada. Tapos may mga tinatakot pang mga senador na nabanggit din nung So in terms of yung accomplishment na ganon, mas accomplished si Ping. Pero yung talagang totoong hearing, totoong mga may kasalanan dito sa flood control scandal na to, sa tingin mo, mas maraming na-accomplish ngayon at na-unearth. Gusto kong maging philosophical, Boss Dada. Sabi nga nila sa buhay, hindi natin alam kung mananalo tayo o matatalo tayo. So hindi natin pwedeng i-measure yung accomplishment through these short-term outcomes. Parating long-term yan. And sabi nga nila, sa huli, mamamatay rin tayong lahat. Pero the best that we can do is at every moment na binibigyan tayo ng moral question sa harap natin, piliin natin yung tama. Maging heroic po tayo every time. Kasi ang heroism po ay madaling i-measure. So every time, just be consistent, be a hero. Yun po ang ginagawa ng bida sa pelikula at bida sa totoong buhay na si Robin Padilla. Yun po ang ginagawa ni Senator Alan Peter Cayetano at ni Marcoleta. attorney, yung mga na-mention ng 18 Brave Marine ng mga politiko, maaari na bang aksyonan ng ombudsman yan tsaka ng NBI? Pwede lang aksyonan. Ganyan na ganyan yung ginagawa sa mga Kasi yung mga dati, binanggit lang din naman Oo. Di ba? Ito, ganun din. May mga pictures pa. Hindi katulad Yung iba nga wala nga eh. Wala Kasi talaga ebidensya. testimonial lang talaga, evidence ang ginamit nila. Pero dito ngayon, may mga pictures, may mga videos. Okay, aksyonan na lahat. Inaksyonan na nila si Jinggoy. Inaksyonan na rin nila si Marcoleta. Tsaka si Mike Defensor. Inaksyonan na rin nila yung mga ibang nasa executive din at ibang tao. Kaso nga lang ginawang star witness. At pwedeng mag-refund. Yun yung aksyon na ayaw namin. Yung attorney, pwedeng, kunwari, siyempre, pakulong silang lahat. Pwede bang Zoom na mag-witness? Kasi yan ang... Zoom yung kulong Hindi. Yung pag-witness, kasi yan ang iniiwasan nila eh. Hindi naman yung impeachment, yung blue ribbon eh. So, kahit makulong, pwede silang mag-witness. Ang rules po of procedure sa loob ng mga komite ay hindi siya bound ng strict rules ng korte. So, bahala po ang komite na gumawa ng kanilang rules. So, kung ito ang kanilang isinaad through their rule-making power sa loob ng komite, sabi nila pwede Zoom. Pwede po ang Zoom. Pero pwede silang i-overrule ng plenary kung ayaw ng plenary yung style nila na iyon. Pero hanggat walang objection yung plenary at sinabi ng komite na pwedeng Zoom, pwede po. Dahil po, at the end of the day, hindi naman ito controversy na magde-decide ka sa huli. Ang purpose lang naman po ito ay marinig ng taong bayan yung impormasyon na ibibigay nila. Ano sabihin mo, kung kailan to, kaguluhan nila. Ang ginagawa. Hanggang merong mangyaring malawakang pagbabago sa ating bansa. Ang tawag ng iba dyan ay revolusyon. Ay, may makukunaw ah. Revolusyon na yun, ha? Baka mauna ka. Anyway, attorney, maiba lang ng konti. Kasi parang
sikat na sikat ka sa social media, sa national scene. Hindi ba nagsiselos yung mga constituents mo sa Isabela na parang napapabayaan mo sila? Parang, Tanungin natin, ano ang pulso ng kanyang lugar, yung, Reyna Mercedes, patungkol dito sa mga nangyayaring ito? Eh, yung kaibigan ko pong babae doon sa Reyna Mercedes, sabi niya, kinakantsawan niya ako, bakit ko daw inaaway si BBM dahil mas crush niya daw si BBM kaysa sa akin. Sabi ko sa kanya, para sa katotohanan lang naman ako. Pero sinabi niya sa akin, lahat po kami ay pro-VP Sara. Wala pong problema doon. Hindi naman kasi magkaaway si BBM at saka si VP Sara pagdating ng 2028. Hindi ibig sabihin na love mo si BBM, ay hate mo na si VP Sara. Tignan po natin ngayon, sino lang ba ang merong champion na side? Sino ang may manok? Sino ang tao na pwedeng paniwalaan ng taong bayan? Wala na po, kundi si VP Sara Duterte. As a matter of fact, nung 2022 elections, hindi pumunta si BBM doon sa aming lugar. Si VP Sara pumunta sa aming lugar at lahat ng taong bayan ay lumabas para yakapin siya at bigyan siya ng suporta. At hindi po nagbago ang sentimentong iyon hanggang ngayon. Although may affinity kami kay BBM, ako may affinity ako kay BBM. Kung tatanungin mo ako, boss, sabi ni Jesus, huwag kang maghiganti at huwag mong parusahan, patawarin mo ang iyong kaaway. Ang gusto rin nila, patawarin natin si BBM kapag nagkasala. Ang gusto ko, patawarin ko rin si BBM kapag nagkasala. As a matter of fact, ayoko ng kaguluhan sa Pilipinas. Kung pwedeng magpatawaran tayong lahat, okay na, para wala ng kaso si Sir Jack. At wala na rin akong kaso. Pero in any case, yung future po natin, hindi natin pwedeng tawaran yon. Ang future natin ay ang ating kalayaan na mamili ng ating leader. Huwag po nating agawin sa sarili natin iyon. Dahil yun na lamang ang tanging paraan para ma-control natin ang ating kapalaran dito sa ating bansa. Attorney, papatawarin ha, pero dapat managot ha. Sabi nga nila, I forgive but I don't forget. Attorney, no? Ilocano po ngayon, no? Kilala kayo ng Ilocano. Why Manong? Why Manong? What made you decide para sumuporta kay VP Sara Duterte? Nag-decide po ako na suportahan siya dahil po nakikita ko na natatapakan ang ating demokrasya. Ang ginawa po ng House ay para i-deprive yung tao, i-disenfranchise ang taong bayan pagdating ng 2028. Dahil po ang pagpili ng Pangulo ay dapat nasa direktang kamay ng taong bayan. Ang tawag po doon ay demokrasya. Pero kapag gusto po nilang agawin yung demokrasya na yon sa pamamagitan, apparently, ng binibigay na measure ng konstitusyon para tanggalin ang VP natin na nakaupo. Pero ang kanilang paraan na pagtanggal ay peking witness katulad ni Madriaga. Maling pagkakakuha ng evidence katulad ng ginawa nilang mga prinesenta doon sa Committee on Justice. Hindi po ako papayag dahil po ang nakikinabang lamang dyan ay sila at ang nagdurusa ay ang taong bayan at ang kanilang demokrasya. Dito sa impeachment ni VP Sara sa Senate, kasi meron ding lumabas na balita na parang gusto nilang i-amend yung rules doon sa impeachment proceeding ni VP Sara. Hindi ba na-adapt na yan ni Alan Peter Cayetano nung siya pa ang Senate President? Which is until now, siya pa rin naman, pero yung kabilang kampo, gusto nilang i-amend eh. Pwede pa ba yun? Pwede nilang i-amend kapag valid yung kanilang pag-convene. Pero marami pong limitasyon dyan. Ang limitasyon po ay yung nasa Constitution. Sino magpe-preside during impeachment? Yung Senate President. Hindi nila pwedeng baguhin yun through their rulemaking power. Pero besides ng mga bagay na nakasaad sa Constitution, pwede po yan within their rulemaking power and amendment. Kaso nga lang, pwede pa ba ngayon? Sabi nila, sine die adjournment na. Yung regular session po, nag-start ng 4th Monday of July, 1 year hanggang 30 days before that 4th Monday of July, excluding holidays and weekends. So, tapos na daw yung regular session. So, para mag-convene ulit sila, ay dapat may special session na. Ang special session, ang pwede lang magtawag ay ang presidente ng Pilipinas. Hindi sila pwedeng mag-volunteer. Sinabi na rin ni Gatchalian na tapos na yung regular session. Sinabi na rin ni Senator Alan Peter Cayetano na tapos na yung regular session through their last sessions on their own. So nasa recess na po tayo. Kapag gusto ulit nilang mag-convene at baguhin yung rules, dapat si President Marcos ang magtawag ng special session para mag-convene sila for that purpose. Until magawa yung special session call na yon or mag-reconvene sila for a new regular session on the 4th Monday of July, hindi po nila pwedeng baguhin yung rules. So, hindi wala po pwede. Kailangan pag nakabakasyon, bakasyon talaga. Kasi gusto nila magtrabaho to eh. Diba? Tapos bigla silang Pero nagpatawag ngayon ng special session ang presidente. Nagtawag na siya? Baka ibang session yan. Baka pang session yan. Hindi ko lang alam kung ano. Tanong natin doon sa ano natin kasi Wala pa. Hoy! Hoy! Hindi kasi merong special session daw. So, posible na napalitan? Kung may special session na at nagtawag ng special session, ngayon, dapat may quorum ulit doon. Kapag less than quorum pa rin sila,
nasa sa kanila na ulit para mag-issue ng warrant to compel attendance. Ayoko nang bigyan sila ng technique, pero may technique dyan. Paano yun, no? Magpaparesto ulit sila. Pero yung mga hindi part ng Gatchalian Block, kapag 12 pa rin sila, yung Gatchalian Block, ang suggestion ko sa inyo, huwag kayong mag-attend. Alright? Kapag nag-issue sila ng warrant, secret kung anong gusto nyong gawin. Kasi kahit isa sa inyo, kahit hindi si Jinggoy or si Bato yung pumunta, 12 sila, may special session na valid na kinol yung president, tapos may nag-attend sa kanila na isa, so 13 na sila, may valid quorum. Yung majority dun sa quorum na iyon ay yung 12. So pwede nilang baguhin yung rules. Hindi, kaya lang, i-insist na naman nila na 12 lang ang quorum. Ayun nga ang problema. In which case, hindi na nila kailangan ulit na magtawag ng na magwarrant ng panibagong member, which is ginawa na nila kahapon. So kung unsuccessful sila kahapon, walang pagbabago yung gagawan nilang kalokohan ulit. So just the same, illegal pa rin po iyon. So, ang laking problema pala talaga nito, no? Kung magko-convene ulit, babalik na sa session sa July, tapos sisimulan na rin yung yung mga yung pre-trial kay VP Sara. So kailangan talaga maayos na to kasi dalawa sila magiging presiding officer, presiding judge, di ba? Yung pre-trial po ay hindi siya part ng regular session okay. ng Senate. So it will go on its own. Pero po, sundin natin yung nakalagay sa Constitution, Senate President ang dapat mag-preside. Hindi pro tempore. Hindi yung pro tempore. So hindi nila pwede ipilit yung gusto nila mangyari sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ay, hindi pwede. Oh. Sino bang nagsabi na wala ng Senate President? Again, pro tempore lang po ang kanilang inappoint at mag-step in lang yung pro tempore kapag nandun kayo sa plenary floor na wala yung Senate President. Eh kung pumunta doon yung Senate President, siya ang pupuin ninyo. Pero pwede bang totoo ba yung sinasabi nila na maaaring maging lame Senate President etong si Cayetano? Dahil every parang mga motion niya o ano man ang kanyang decision, pwedeng baliktarin nitong BBM senators. Ganun po talaga. Yun po ang tinatawag nating democracy and Republican government. We are governed by our representatives. And our representatives decide by majority if there is a quorum. So kapag nandun po si Senate President, tapos including yung Senate President, yung count ay achieving quorum, by majority po pwede silang magpasa ng ordinary business nila. Tanggapin po natin iyon. Pero yung mga kalokohan na ginawa nila yun ay hindi natin dapat tanggapin. Ang posible pang ipasok nila dyan, attorney, yung majority nung ay yung 2/3 sa impeachment. Kasi kung kiniklaim nila 22 lang, ano ngayon? Ano ngayon na 2/3 para makonvict si VP Sara? Alright, 14 daw yung 2/3. 14 yung 2/3 ng 22. Pero yun nga ang nakakatakot. Ginawa na nila yung kalokohan kahapon. At hindi po imposible yung suggestion ninyo kasi balikwas po yung ginawa nila, perverted yung ginawa nilang interpretation ng jurisprudence kahapon at pwede pa rin nilang i-pervert ulit yung batas pagdating sa impeachment ni VP Sara Duterte. And magkakatugulo talaga ang Pilipinas. Hindi ako papayag dyan. Maganda siguro talaga iakyat na sa Supreme Court yung yung ginawa nilang kalokohan. Na para pumasok na ang Supreme Court at ayusin na tong kalokohan nitong BBM senators. Convict, no? Sa tingin mo, Attorney Respicio, sa yung pulso ng bayan, mga netizens, mga nakikita mo social media, and ikaw din bilang isang abogado, chances na ma-acquit or ma-convict si VP Sara. Ano sa tingin mo? Para sa'yo. Sigurado ako dito, kapag walang kalokohan, ma-acquit si VP Sara Duterte. Bakit po? Tapos na po yung trial by publicity nila doon sa Committee on Justice. Nailabas na po nila lahat ng bala nila doon at wala na silang ibalabas pa nila na bala. Pinakita nila yon sa taong bayan. Kinagat ba ng taong bayan? Hindi po. Mababago pa ba ang opinion ng taong bayan pagdating sa Senate? Hindi na po. In fact, after ng Committee on Justice hearing, naglipat nga sila ng majority papunta sa side ni VP Sara Duterte. In other words, ang taong bayan, after na na-serve sa kanila ang lahat ng information concerning the impeachment of VP Sara, plus the members of the Senate ay siding pa rin kay VP Sara Duterte, hindi na po at may hirapan po tayo na baguhin ang opinion ng taong bayan at ng Senate pagdating sa conviction ni VP Sara Duterte. Kapag walang kalokohan. Tama yan. Kasi Pero kapag may kalokohan, pagnakaw na po ng demokrasya ang kanilang gagawin at dapat po tayong hindi pumayag. Kaya yung sinabi ni Senator Marcoleta, wag po tayong kumurap.
Tama yung sinabi mo, Tony, kasi kung makikita natin sa social media, yung mga post, diba? Then, yung suporta kay VP Sara Duterte, talagang napakalakas. And even sa mga surveys, si VP Sara pa rin ang pinagkakatiwalaan na leader ng Mataas bansa. siya at positive 29 eh. And, tumaas naman si BBM. Dati negative 3 lang yun. Ngayon, negative 15. Mataas siya. Mataas si BBM. Mataas ba? Pag binaliktad mo. Ay, yun, ganun lang. The attorney kasi ito na yung parang pinaka crucial na impeachment ni BP Sara kasi pagdating ng 2027 parang diyan na sila mag-uumpisa na para election na yan Parang mag-aano na yan, babaliktaran na sila. So kailangan nila tong i-push talaga kung gusto nilang hindi manalo si BP Sara sa 2028. Sabi nga ni Sun Tzu sa Art of War, don't interrupt your enemy while it is making a mistake. Mistake nila yun. Kasi ang aga nilang maglabas ng kontrobersiya at hindi pa kinagat ng taong bayan. At hindi sila nag-present ng alternative. Wala silang champion. Kung baga meron tayong Achilles. Sino ang champion ninyo na kalaban ng mga Greeks? Wala. At talo na sila ngayon pa lamang. O, anong ilalabas ninyo pagdating sa 2027, 2028? Wala na po. Ubus na po kayo. Sabi nga nila, yung mga pinklawan na yan, they are a spent force. And indeed, they are. Pero mayroon silang bagong champion. Champion nila. Yung gusto nila maging champion nila, may bagong bukas na restaurant daw dun sa Ayun, bayan. matindi yun. Drive-thru. Oo. At isang napakalaking daw yan. Development. Accomplishment sa kanila. Organize. Ay, pa-picture kayo dyan, ha? Bihira mangyari yan. Punta kayo dyan sa lugar na yan. Pag dyan, sigurado. Yun, oo. Kayo ba, attorney, merong drive-thru KFC sa inyong lugar? Wala po. Yun nga po ang sinisikap natin na gawin sa ating bayan. In fact, yun po ang wish ko sa lahat ng mga bayan dito sa Pilipinas na umunlad po. At ang isang paraan para umunlad tayong lahat ay huwag nakawin ang pera ng taong bayan. Kaya yun po ang ating pinaglalaban. Hindi drive-thru hindi drive-thru. Kailangan walang corruption Pero sa nakikita ko ba, Attorney Respicio, itong kaguluhan na to, hindi na siya patungkol sa impeachment, kundi talagang patungkol dito sa flood control scandal na ito. Patungkol po sa flood control. In fact, sabi ni Senator Marcoleta kanina, ang posisyon ng iglesia daw ay sinuportahan yung declaration ni Marcos dati. Kasi sabi ni Marcos, ayaw niya ng impeachment kasi nagpapagulo lang yan Yes. Ang nanggugulo lang yung mga pinklawan, pinupush nila yung agenda nila so wala na talagang interes yung mga senador, kaya sila lumipat ng side. Ayaw nilang ma-impeach si VP Sara Duterte. Ngayon, kapag hindi na yun ang inaatupag ng ating Senate, wala tayong ibang issue na kailangang harapin, kundi yung ating pinakamalaking problema, ang korupsyon doon sa flood control. At sabi ni Senator Marcoleta, kailangan nating solusyonan yan. Yes. Pagdating naman sa election. Let's say, for example, si VP Sara kasi kapag hindi siya na-impeach ngayon, unstoppable na talaga siya. Wala na. Sa tingin mo, sino yung pinaka-safe na vice president niya? Kung ikaw lang ang papipiliin, sino yung pinaka-safe na vice president na makakatulong niya at hindi gagawin sa kanya yung hindi gagawin sa kanya pag presidente na siya, yung ginagawa sa kanya ngayon na vice president siya? Ang na-observe ko kanina si Senator Marcoleta at si Senator Alan Peter Cayetano ay may sincerity sa kanilang sinasabi. Kapag nagsalita si Senator Marcoleta kanina, pang presidente yung speech pwede ito maging vice president. Dahil ramdam mo talaga yung kanyang warmth and sincerity na para sa interes talaga ng taong bayan at wala siyang pipigilan para lamang mailabas ang katotohanan at masolusyonan ang ating problema. Yun po ang gusto mong umupo sa executive. Si Senator Alan Peter Cayetano naman, glorious yan. Righteous po yan. Siya po ay guided ng ating Panginoon. At ginagawa niya po ay maging fair sa lahat ng participants. Ginawa niya iyon sa lahat ng nabanggit na pangalan, lahat ng mga officers ng executive, lahat ng nadawit. Libre po kayong sumali dito sa hearing na ito at ilabas niyo po ang inyong panig. In fact, nung dumating si Congressman Alvarez kanina, pinaupo po niya at pinabayaan niyang magsalita. Yun din po ang gusto natin sa isang leader dahil isa pong hallmark ng maayos na leader ay fairness and wisdom. At meron po si Senator Alan Peter Cayetano yan. Pero sayang siya, attorney, to si SP Cayetano. Kasi kung gagawin mong vice, mababawasan na may utak dito sa Senado. Di ba? Feeling ko lang mas siya dyan mas makakatulong siya. Effective Dahil siya. pag vice kasi halos wala Diba? Hindi, dapat
tumakbo na si ano para matagtagan. Possibility of a Duterte. Do you think okay ba siya? Kung yun po ang gusto ng taong bayan, wala po akong karapatan na pigilan sila. Ngayon po, hindi ako nagkiklaim na meron akong monopoly ng wisdom pagdating sa politics. Pero ang pinakamahalaga po ay pabayaan natin ang publiko na mamili ng gusto nilang leader. Correct. Kung sino man ang pinili nilang leader, deserve po nila iyon. Huwag tayong mag-decide para sa kanila. Paano pag pinili ni Chairman George Garcia? Russia ni George ang yun, paano pa yun? isa kakaharapin natin, Master. Ayoko yan. Yung kaso ni Tropa mo yun, di ba? May kaso ka ba doon? Ikaw mo rin yun. May kaso. pero sure tayo meron ng spokesperson si BP. Oo naman. Ayun. Si Jack. Ayan, Sa talaga, ang kanila makaliwanag. Grabe. Malalo yung sagot. Diretso ko naman Di ba magsalita. libilos yan pag sinabi niya ganun? Freedom Hindi of po. speech. Inukom ko yun. Freedom of speech daw. Ang lalo eh. Diba? Yan. Magaling ka naman magsalita eh. Medyo... Pero alam mo, gustong-gusto ko yung sagot ni attorney doon, ha? Ayaw niya maging katulad ni Auntie Claire kasi ayaw mo na may boss, eh. Ang ganda nung pagkakasabi niya. Kasi tama nga naman, eh. Si Auntie Claire, instead na dinala niya yung pagka-abogado, Tanungin natin pala, kung kukunin kang spokesperson ng administrasyon ni Inday Sara, kunyari nanalo siya, papayag ka ba? Hindi po. Yan. Paliwanag mo kung bakit. Bakit ayaw mo? Ba't sa papayag, senator nga siya. Ayun o. Tatakbo. Hindi rin po. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa 2028. Sa kalagayan ng ating bansa ngayon, sobrang gulo. Sa tingin mo ba kailangan i-decriminalize na libel? Ay dapat i-decriminalize na. Dahil kahit po sabihin natin, in theory, ideally, na okay lang naman panagutin yung totoong nagla-libel. Kaso nga lang, sa practical world, pwedeng gamitin to persecute. Katulad po ninyo, may mga kaso din po kayo, hindi ako nag-iisa. Pero tama naman po ang inyong mga ginawa. Nagigipit po kayo. Kahit po mananalo kayo sa huli, pero in the meantime, nagbayad kayo ng abogado at na-stress kayo. O, yun po ang gumising mali. ng maaga. Balik tayo doon. Bakit ayaw mo na maging spokesperson? Kaya po ako masaya sa aking ginagawa dahil po malaya ako na magsalita ng aking paniniwala. At dapat malaya po ang bawat Pilipino na ipahayag ang kanilang damdamin kung ito ay para sa tama. Ngayon po, kapag ikaw po ay spokesperson, hindi mo kasi pwedeng kontrahin ang ating presidente dahil ikaw ay mouth ng president. Aminin po natin, hindi naman perpekto ang presidente parati. Pero kung ang mandate niya sa akin ay, Harold, ikaw ang bunganga ko at gusto ko na panindigan mo yung gusto kong sabihin kahit hindi na totoo, hindi ko kaya ng konsensya ko na magsinungaling. Posible po yun. Hindi ko sinasabi na gagawin yun ni VP Sara Duterte, pero ayoko lang yung posibilidad na mailagay ako sa ganong sitwasyon at naipit na ako at magsisinungaling ako sa harap ng taong bayan. So yun ang ngayon, ayaw ni attorney na may boss. Ang tanong, meron po ba kayong boss ngayon? Ang taong Asawa? bayan po at katotohanan. Hindi, asawa po. Wala po ang asawa. Ayun! So, sa Yun mga ang hinihintay nanonood ng dyan. mga manonood dyan eh. Tayo po sa isang babae. Yan. Ano tayo? Si Attorney Harold Respicio ba tinry ng inareglo? Inareglo na, ibig sabihin may nag-offer? Oh, yes, may mga na ba sa'yo? Lumapit na ba sa'yo? Huwag ka na maingay. Ano ka na lang? Coke ka na lang. Huwag ka na maingay. Ito, dalawang babae, mamili ka isa, bibigyan namin tip yung isa. Wala bang gano'n? Walang gano'n. Walang directly. Kasi kilala po nila ako na prangka ako eh. Alam nilang tatanggi talaga ako. Pero yung mga side comment lang, Harold, ba't ka sumaside kay DDS? Ba't ka nagbiglang Duterte? Ano ba? Ano ba ang ginagawa mo? So meron mga ganong comment po. Pero hindi naman ako naniniwala sa kanila. May sarili akong opinion. At yun din po ang hinihingi ko sa taong bayan. Alam niyo po kung ano ang tama. Sabi nga ni Senator Peter Alan Cayetano, tignan niyo lang ang Biblia. Nakalagay sa Biblia kung ano ang tama. Yun din ang sabi ni Senator Marcoleta. Sundin niyo lang kung ano ang tama. Ang evil, ang kasamaan ay parating bumubulong sa iyong tenga. Huwag mong sundin yan. Yun, so, apakagandang usapan. Baka siguro... Hindi, gusto na- hingan pa natin siya ng reaksyon. Doon sa Sige. kaibigan niya. May kaibigan to eh. Sino? Si anak ng pusa. Hindi ba tatlo yan sila? Si Lian, siya, tsaka si Kiko Barsaga. Oo, anong masasabi mo doon sa kaibigan mo na yon? Parang masaya naman siya sa nangyari sa kanya. Siguro, Hingan natin ng mensahe, panghuling mensahe sa mga banateros. Power is a game po. And we are judged by outcomes.
not by intention or by means, para tayong si Machiavellian po na ito. Pero ganyan talaga ang buhay, ganyan talaga ang universe, labanan ng tama at mali. At yun talaga ang nature ng government po. Kasi po, sabi ni Lord Acton, power corrupts. And absolute power corrupts absolutely. So ang tendency ng government is to be corrupted. Kaya parati dapat merong lumalaban para hilain ang mga nakaupo sa gobyerno paalis at palayo doon sa kanilang korupsyon. Ang nangyayari po sa administrasyon ngayon, ang nangyayari kay Matibag, kay COMELEC Chairman Garcia, sa lahat ng kanilang tauhan, sa lahat ng mga kontrabida doon sa Senate, ay papunta na po sa korupsyon. Kaya dapat hilain po natin sila pabalik sa liwanag. Kaya lahat po tayo, wag manahimik, obligasyon po natin iyon, mga kababayan, duty po natin iyon na magsalita kapag meron tayong nakikitang kasamaan sa ating bansa. Dahil po kapag hindi tayo nagsalita, sabi ni Albert Einstein, deserve natin na mag-govern ng evil. Oo, well pati said. yung sinabi ni, Well said. ni attorney, yung power corrupts. Kasi ang alam ni Coach Oli, yung powerful men cheats. Oo. O kaya, yung mga kaibigan mo, nag-cheat eh. Kasi Gusto ko sinabi na Tony, kayo talaga. Napalan ng tama at mali. Yung hinihintay natin, yung advice ni Sir Oh, may Jack. advice ka, Sir Jack. Kahit ayaw naman ng advice mo, nag-advise ka. Advice mo si attorney. Kaya lang sinabi ko kanina, pag hinaram kanina, laban na. Na Tony, nakatama ka naman. Maraming salamat, Attorney Harold Respicio, Vice Mayor ng Reyna Mercedes, dyan sa Norte. Solid North, pero solid na na may prinsipyo talaga. Ayan, wala na kayo masasabi kay Attorney. Salamat, Attorney. Salamatan natin, Sana sa susunod na imbitahan ka namin, magpaunla ka ulit. Kasi hindi kami mga abogado eh. Kaya gustong-gusto namin mga abogadong single at pogi ang mga ginawa dito para marami kaming matutunan. At nagagamit namin to sa aming mga vlog dahil bukod dito sa Vox Populi, may mga kanya-kanya kaming channels. At Jack Arguta, invite mo ulit sila sa iyong pelikula. Love ko, showing na. Panoorin nyo ha. Maganda yan, panoorin niyo yan. Love mo. Nakakayak. Ayan, at dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado alas 6 hanggang alas 8 ng gabi dito lang sa SMNI. Vox Populi, ang boses ng bayan.